Samantala sa ibang balita, patuloy daw po na susuportahan ng Armed Forces of the Philippines sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na idaan sa diplomasya at rules-based order ang pagresolba sa issue sa West Philippine Sea. Kaugnay po niyan, mga kapanayan natin, AFP spokesperson Francel Margaret Padilla. Colonel Padilla, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Unang Balita. Magandang umaga po and isang maulang umaga po sa ating Unang Balita. Opo. Colonel, paano niyo po babalansehin yung panawagan ng Pangulo na panatilihin yung kapayapaan sa West Philippine Sea sa tungkulin niyo naman na depensahan ang ating teritoryo? Sir, buong-buo po ang suporta ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas dito po sa estratehiya ng ating Pangulo bilang our Commander-in-Chief. Sa makatarungan po at tapang paraan, dito sa pagbibigay diin natin sa rules-based international order at pagsusumikap po na mapababa itong tensyon. Katuwang po ng AFP, ng Pangulo po ang ating Sandatahang Lakas ng Pilipinas bilang siya po ang ating Commander-in-Chief sa kanya pong panawagan at naniniwala po tayo sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan po dito sa Indo-Pacific region. Ito po sa pamamagitan ng diplomatic na means and constructive dialogue. Ano naman po ang utos sa AFP tungkol sa namamataang mga barko ng China na halos lumapit na sa coastline ng ating mainland? Ito ho ba'y itinuturing natin na bahagi pa ng freedom of navigation o ano po ang tingin ng AFP dito? Dito sir, depending naman po sa areas and locations where these vessels are going into, these are mostly po yung mga na-detect natin recently or freedom of navigation, fleeting lang po, dumadaan sila. But in the events naman sir that our rights are violated, we react accordingly. Iba-iba kasi yung sitwasyon, if these are distress calls, kung sino po yung pinakamalapit, rumeresponde po tayo. Katuwang natin dito sa ating dadagatnin, ang PCG at ang BFAR, and kung sino po ang nearest, kami po ay nagre-react. But at any one time, sir, we'd like to emphasize that the Philippine Navy po is always on the watch, being there and conducting our patrols. And what is important, sir, is that we are able to detect the presence of this, we have been modernizing. And maganda na po itong mga systems natin, yung littoral systems natin, to detect the presence of itong mga vessels na pumapasok po sa ating EEZ. Nabanggit niyo po yung presence, Colonel. Ano ho ang nagiging monitoring ninyo lately? Since the June 17 incident, ano ho ang dumami ba o nabawasan ang presence sa mga barko ng China? Mapa Coast Guard man yan or warships? Yes or no, paiba-iba po yung numero on a weekly basis. We report this po to the media. But ang napansin po natin dyan is gradually po na bumababa po ang mga numero ng Chinese vessels in the area. Colonel, nabanggit ng DFA na may napagkasunduan ng China at Pilipinas tungkol sa RoRe mission sa Ayungin Shoal. What can you tell us about this? Sir, with that, narinig nga po natin ito na this is supported by the President and as our Commander-in-Chief, we also support this from the AFP. But we will give DFA po yung full leeway to finalize the conditions of the agreement as we watch closely po how it will conclude. Meanwhile po, dito sa Armed Forces of the Philippines, we will be planning in terms of our future RoRe missions as we transition po to a paradigm shift. Nagkaroon na po ba ng RoRe since the June 17, Colonel? Sir, wala pa from the June 17 incident, hindi pa po tayo nagko-conduct ng RoRe sa Ayungin Shoal. But for other features po, meron po tayong 7 features and 2 islands. All the others po, regular po natin kino-conduct yan. Okay. Dito po sa Ayungin, ang ibig sabihin po ba nung nagkaroon na ng kasunduan, ibig sabihin po ba noon hindi naharangin, bubundutan o gigipitin ng mga barko ng China, yung mga barko ng Pilipinas? May ganun po bang bahagi, yung agreement? We are waiting, sir, for the finalized agreement. But ang sabi ko nga po, we give leeway to the DFA on this. We're sure naman po, sir, that the interests of the Philippines will be put on the table. Meanwhile, sir, for the Armed Forces of the Philippines, we'll be continuing to do our mission and our mandate accordingly. Ma'am, yung tungkol naman dun sa damage at medical bills ng mga sundalong nasaktan dun sa June 17 incident, may update tayo kung babayaran ba ng China yon? Sa ngayon, sir, from the Armed Forces
point of view, sir, no, we have submitted the necessary reports and the necessary cost of damages through the DND po. So hinihintay po natin, sir, no, ang pag-prosper po nitong ang ating demand for the Chinese to return po, no, the rifles, as this is government property, and of course pay for the damages incurred by the Armed Forces of the Philippines. Colonel, samantaling ko na pagkakataon, ano ho ang mga ginagawa ng AFP ngayon sa gitna po ng pananalasa ng Bagyong Karina at ng habagat sa halos buong bansa? Meron po ba tayo mga activities to aid our fellow men ngayon pong may mga apektado? Yes, sir. No, one of the main missions din ng Armed Forces of the Philippines is to assist in the conduct of humanitarian assistance and disaster response. Therefore po, all over the Philippines, sir, lahat po ang ating mga miyembro ng Sandatahang Lakas is on the alert po ngayon, no? Red alert status po tayo. Andyan po tayo to assist our kababayans po who are affected by this typhoon. Meron po tayong units that are specialized in this, who has all the equipment and the training po for HADR operations. And asahan nyo po na ang ating Sandatahang Lakas ay nandiyan po para sumuporta po sa mga nangangailangan ngayong bagyo. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, sir. Finally, sir, no, igiit ko lang po. Habang pinapakalma natin, sir, ng alon ng tensyon sa West Philippine Sea, tandaan po natin na ang tahimik na tubig ay nagtatago po ng malalim na determinasyon. Ang ating pong hakbang ay para sa kapayapaan, ngunit paninindigan po natin ang ating karapatan. This is our seas, our rights, and our future. Magandang umaga, sir, and salamat po. Salamat po. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.